Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung kasagutan ng ating vlog kahapon tungkol sa 2-point proposal ng IRGC para sa Amerika. Ito yung dalawang kondisyones ng IRGC sa Amerika na ito daw muna, dalawa lang muna daw na kondisyones ang unahin bago susunod yung iba. At ang mga kondisyones na ito ay binigay sa Pakistan, sa Prime Minister of Pakistan, at yung PM ng Pakistan na ang nakiusap sa Amerika na, ito na yung dalawang proposal, nabasa ni Donald Trump, hindi nagustuhan ni Donald Trump. Hindi pa nagsalita si Donald Trump sa media pero hindi talaga nagustuhan dahil napaka-imposibleng gawin ng Amerika. Ano ba yun na proposal? Number 1 ay alisin daw ni Trump ang kanyang blockade sa Hormuz. Ano ka, hilo? Bakit naalisin ni Donald Trump yan? Yan nga yung paraan ni Donald Trump para magdurugo kayo para ma-depleted kayo, wala na kayong kita. Araw-araw, wala na kayo, zero na. Kahit $1 wala. Noon, nung bago mag-umpisa ang gera, 300 million to 500 million dollars per day ang kita ng Iran sa langis. Ngayon na nagkagera at may blockade, hindi na makakalabas yung kanilang oil tanker at wala talaga. Naghihirap na talaga ang Iran ngayon. Kaya ito, desperado na kung ano-ano na lang ang ginagawa. Pangalawang kondisyon ng Iran, hindi pa rin nagustuhan ni Trump. Dahil ang pangalawang kondisyon ay ipagpaliban daw muna yung nuclear deal. Huwag daw muna pag-usapan yung nuclear program ng Iran. Ibig sabihin, exempted daw muna yun. Yun nga ang gusto ni Trump, na itigil na nila yung nuclear program Talagang nawalang mga utak. Hindi align. Gusto ni Trump, yung proposal ng IRGC ay dapat naka-align din sa gusto ng Amerika para magkasundo. Talagang bubo, walang mga pinag-aralan Pinag-aralan dyan lang sa loob ng kanilang tunnel, nag-hire lang ng mga tutor. Kaya ganun ang kanilang pag-iisip. Hindi siya yung universal man, di ba? Hindi universal yung kanilang pag-iisip. Hindi nila maintindihan ang gusto ng Amerika. Dahil nga salado yung kanilang utak kasi hindi nila nakita kung ano ang nasa kalahati o kabila ng mundo. Dahil yung kanilang mundo ay nasa underground na 100 meters below the surface of the earth, palaging nagtatago doon sa underground city itong mga opisyalis ng IRGC. So ito na, former military analyst ng Amerika, Mr. Kian, live on the Fox News channel atin pakinggan. He wrote this today that basically the president should take Iran up on its offer, saying that Iran has reportedly proposed to the U.S. that the two countries focusing on reopening the Strait of Hormuz and postpone consideration of Iran's nuclear program and other issues. The United States should accept this approach and suggest these negotiations commence as quickly as possible. Do you agree? I don't think that's a deal that's acceptable to President Trump. I mean, we're 3 weeks into this ceasefire. We went to the ceasefire, remember, they shut down the Straits of Hormuz. The president took a look at it, thought maybe there's a possibility of getting some negotiations here, set a deadline. We're a week past the deadline. The Iranians have made numbers of proposals to us. None of them have been acceptable to the president, all Ayun, for so very hindi good reasons, because they're hindi not nga lahat meeting our objectives. acceptable yung dalawang proposal. Mandakin nyo ay ipagpaliban daw muna yung usapin ng nuclear program ng Iran at wag muna daw yung wag i-touch. Ang unang gawin ay tanggalin yung blockade ng Hormuz. Kaya sabi ni Mr. Kian ay hindi pwede yan. Hindi yan nagustuhan ni Donald Trump. Hindi nga nagustuhan ni Donald Trump yan na mga proposal. Ang proposal na gusto ni Trump ay yung naka-align din siya sa mga kondisyon ni Trump. Sino bang magbigay ng kondisyon? Yung talunan ba o yung champion? Ang magbigay ng kondisyon ay yung malakas. Yung nanalo. Nanalo na si Trump sa gera Tapos sasabihin pa nila na hindi daw nanalo.
Ubos na nga ang kanilang opisyal, pati yung kanilang Diyos na Mustaba. Mayroon pang Mustaba bakla kami ni. Di ba? Mayroon pang Ali kami ni. Na baka may dugong bakla din eh. Kasi bakla yung anak niya. So ibig sabihin, bakla din yung ama. Di ba mga kababayan? Kaya, first layer of official, ubos lahat. Second layer of official, ubos lahat. Tapos, hindi talaga ang kinin ng IRGC na natalo sila. Talo na nga eh. Wala na nga mga opisyal, wala na yung Supreme God. Ano ba ba? Ay talagang hindi sila nakakaintindi kung ano ang talo at panalo. Medyo may ano sila eh, yung deficiency sa pag-iisip. Walang logic eh. Grabe na mga tao ito. Walang logic, akala mo ay matalino. Grabe, parang galing sila sa ibang mundo. Yung isip nila hindi matune up sa ano eh, sa isip ng Amerikano. Sa isip nila Donald Trump, ang layo-layo ng isip nitong IRGC. Kaya hindi talaga magkasundo. Grabe, mga kababayan. Balik tayo sa balita. Fox News. And I don't think that's the Iranians' objective. I think their objective is really just to... And I don't think that's the Iranians' objective. I think their objective is really just to stall and drag out these negotiations so that there's more pressure on the president in terms of the economic situation and the political situation. They believe time is on their side, and they will eventually get maybe two things. One, the president to stop the war entirely and just accept the status quo, or two, make concessions to a deal that they're not prepared to make right now. So I think where we really are is likely a reassessment at the meeting yesterday that took place in the White House on this subject to plot a pathway forward. I think, Ayun, to me, the obvious yung pathway finish forward what we is started? finish what we started. sabi nitong military analyst to eh. Alam niya kung anong mangyayari sa gera. Mayroong mga prediksyon na. Kaya, finish what we started. Ano bang naumpisahan ng Amerika? E di yung pagbomba. Wala na eh. Sabi ni Pete Hegseth, malabo na ito. Dapat magipag-negotiate sa kanila ay mga bomba. Yun din ang sabi ni Netanyahu eh. Negotiate them with a bomb. Eh, si Trump medyo paano-ano siya eh. Kasi ang kay Trump naman ay idaan sa diplomasiya ito. Total, naubos na nga yung first layer of official ng Iran, pati yung Diyos-Diyusan nila na matandang hukluban, at yung anak pa na bading, wala na eh. Kaya, huling-huli yung anak ng bading eh, nakalagay na pala sa tarpaulin ng mga patay sa IRGC. Kaya wala na, dead na yun talaga. Pinalabas lang nila na si Mujtaba ay plastic surgery daw yung muka, kasi nasira daw yung muka, nasunog. So kung ganun ang sinasabi na plastic surgery, ibig sabihin yung lalabas na Mujtaba Kamini ay hindi na yon yung original. Yan yung ano lang, di ba? Peke, impostor. Kailangan kasi nila ng ng supremo para yung mga followers nila ay maniniwala na intact pa rin ng IRGC. Kaya hindi nila sinasabi na deadball na yung Mujtaba Bading Kamini. Kasi mawalan na ng gana, mawalan din ng suporta ang IRGC galing sa kanilang supporters. Sino bang supporters ng IRGC? Hindi ba kayo nagtaka? Of course, bawat opisyal mayroong 8 asawa, yan siyam. At bawat asawa mayroong anak na 4. Ilan na ba? 4 times 9, 36. So sa bawat opisyal mayroon siyang 36 na anak. Ang dami-daming opisyal, ayun yung mga nagrarally para sa kanila. Supporters nila ay kanilang mga anak, mga apo, mga asawa. Yung buong Iran, 80% niyan ay gusto nang magrevolusyon eh. Kaya wala talaga, ang kinakatakutan ng IRGC ngayon ay ang mamamayan ng Iran dahil sa siguradong susunugin sila o bibitahin sila ng mga yan. Kaya kinukontrol nila ang protesta through bullets. Bala ang ginagamit eh. Sa pagkontrol, hindi bumbero. Talagang pinagbabaril.
para matakot, para walang uprising. Yan yung mangyayari talaga sa Iran. May uprising talaga dahil wala na mahina na ang Iran. Baka next month wala nang mga sweldo yung mga army diyan. So sino pang magipaglaban kung wala nang sweldo? 'Di ba, mga kababayan? Okay, tapusin natin ang balita courtesy ng Fox News Channel. The negotiations have not worked. So go back to the combat operations, finish up. The negotiations have not worked. So go back to the combat operations, finish up the last 2 weeks that we were not able to complete, about 25% of what is left. Go back to the original objective, take away all of their offensive capability so they will no longer be a predator in the region. Let's accomplish that mission. Ayun. Let's also open So the yun, Straits, sabi nga ng Straits war of Hormuz. analyst. All of that War makes analyst, some sense. magaling na tapusin na kung ano yung plano nung nakaraan. 'Di ba, yung bombahin yung kanilang power grid para wala na silang air condition, wala nang kuryente sa tunnel, lalabas sila kung mainit na yung tunnel. 'Di ba, mga kababayan? Pati na yung desalination plant, yung gawaan ng tubig para wala na silang inumin. Iinom sila ng dagat pag wala ng desalination. 'Di ba? Siyempre madali lang naman 'yan, yung mga mamamayan ay bibigyan nyo ng ano ni Trump, 'di ba, ng tulong. Halimbawa tubig, magpadala 'yan ang Amerika at allied forces ng tulong sa mga Iranian na sumusuporta kay Trump. Kaya tama ang sabi ni Mr. Kian, ang war analyst ni Trump, na balikan yung plano at ituloy. Kasi yun lang talaga ang makipag-negotiate sa IRGC. At yan lang ang pwedeng magpa-negotiate sa IRGC. At dahil dyan, matatakot ang IRGC, mapilitan silang magipag-negotiate kapag bomba na ang nandyan. Kung harapin mo lang yan sa negotiation table, wala talaga. Walang makukuha. Tatlong beses na Pangatlo ngayon na proposal na lang yung pinadala, hindi na sila nagipag-usap ng harap-harapan dahil mga traitor ng mga tao yan. Alright, so anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Sabi ng war analyst ni Trump na dapat stick to the plan. Kung ano yung plano noon, ipagpatuloy yun. Yung total destruction ng Iran, mawala na yung capabilities, hindi na sila makapagbomba sa Gulf nation, sa Gulf state, at pwede nang buksan ang Strait of Hormuz kapag wala na talagang threat galing sa IRGC. So tama naman yan. Strength, peace through strength. Yun yung motto nitong Epic Fury. Meron daw peace through strength. So may kapayapaan dahil ginamitan ng lakas. Kasi hindi pwedeng salita lang yung gagamitin sa IRGC. Kailangan talaga lakas yan. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito na dapat ipagpatuloy ni Trump yung ginawang pagbomba para matapos na itong gulo na ito at ang mga matitigas na ulo ng IRGC ay lalambot na? Pag-comment sa ating comment section. Kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.